Okay, magandang hapon po. Kasi po dito sa sa susunod nating gagawin ay magbibigay ng question and answer 1 hour after every presentation. Gusto ko pong iklaro ito, 1 hour din po ba ito na magtatanong si Brother Nestor at 1 hour din sa audience? 1 hour rin sa kanya sa audience. Mix. Ganun na pala. Sige. Pero priority Hello. sa kanya. Okay. Priority sa kanya na speaker at saka kay sister handa na host na magtatanong. Pero pag wala na siyang itatanong at habang nag-iisip pa ng ibang tanong, pwedeng magtanong yung ganun yung usap. Okay, sige. Tapos pag nakatanong na yung ibang nasa audience, tapos meron na siyang itatanong na ibubuo, pwede pa rin siyang magtanong. Okay. Hindi yung merong natatapos tapos hindi na siya makatanong. Okay. Sige. Set ko muna yung ilang time na. Kasi dyan 3 minutes. 3 minutes. Sige. Sa tanong live ako. Okay. Ayan po ay tayo na po dadako sa question and answer. Ibigay na po natin sa kay Pastor Nestor sa kanyang pagtatanong. Pastor Peter. Balik sa 2. Balik sa 2. At ito naman sa napupun sa lang din dito. Wala na tayong magawa eh. Maganda nga para walang interruption. Sige. Kailangan Tayo na lang yung oras. Asun mo lang sila. Ilan minutes? kung magsagot siya. 2 minutes po yan sa tanong. Kasi Okay na? Okay po. Okay, start po. Start. Okay, maraming salamat po. Salamat din, Brother Peter, sa inyong presentation. Gusto ko lang pong itanong i-clarify po yung ginamit pong Encyclopedia Volume 10. Yan po ba ay official na pangalan ng First World War? SDA Reform Movement noong 1914 po. 1914. Official po ba na pangalan yun ng reform? Yung ginamit mong official na pangalan na ginamit mo ang volume 10 ng encyclopedia, is it 1914 po na official na pangalan? okay. 3 minutes, sige. Okay, maraming salamat po sa tanong, brother. Ginamit ko daw ito na at tinatanong niya kung official ba na pangalan. Noong 1914. Noong 1914 po, wala pa pong official na pangalan ng reform movement na ginagamit ng mga reformador noong 1914. They were just this fellowship from the church. So, ang pagkilala nila sa kanilang sarili, Seventh-day Adventist pa rin sila. Ngayon, hindi pa naman sila nag-organize. So, natural, hindi pa sila gumamit ng pangalan sa kanilang organization kasi hindi pa sila na-organize as an organized reform movement in 1914. Yun pa yung beginning ng kanilang pagka-disfellowship. Okay na? Okay. Salamat po. So yung ginamit niyo po na pangalan na binabanggit mo sa volume 10, hindi yun sa 1914. Salamat po. Clarify. Noong 1925, sinabi mo first formal organization ng General Conference. Meron ba tayong mababasa na documents po na magsasabi na first formal yon or formal na organization ng GC? Meron ba kayong ebidensya po dyan na first formal yon? At ipasok ko na rin yung pangalawa kong tanong. Sabi mo, yung 1921, temporary lang yon dahil hindi pa yun formal GC sapagkat ayon sa testimonies, dapat may mga delegates from the union.
Ang tanong ko po, bakit noong 1921 na nagkaroon ng first international or general conference meeting, wala po bang mga delegates galing sa iba't ibang unions? Please show me the documents po. Okay, 3 minutes. Start. Okay. Yung first na tanong ay meron bang mababasa na document na ginamit na first formal organization yung 1925? Okay. Yung first formal organization, yung word na formal, wala. Term ko yun. To distinguish it doon sa iba. Pero yung first organization, binasa ko yun doon sa binasa ko. Pero tinatanong man kung may mabasa. Ay, hindi pala yun yung tinatanong. Kaya bakit nasagutin ko yung hindi tinatanong? Yung sa 1921 yun. Basta yung 1925, yung sa dokumento, hindi Okay, nabanggit na sagot na. first formal organization. Pero yung first at saka yung organization, may mabasa. Gaya dito, First General Conference Session. Okay, tapos dun sa isang binasa ko kanina, sabi dito na, First Session of the General Conference, sabi ni Jolich. Okay, pero yung term na formal, sa akin lang yun. Clarification yan. Ngayon, doon naman sa next na question tungkol sa 1921, meron bang delegates? Kung yung word na ordinary na delegates doon, from the union, ordinary term na delegates na parang pumunta lang doon, ay, ano yun, makonsider sila na delegate. Kasi yung mga mag-attend dito sa tinatawag na, ang tawag dito, international conference. Tingnan natin basahin ko na lang para ano dito. Kung yung delegate nga based on the representation from the unions, representation na katulad ng na kagaya ginagawa natin na one delegate in every 250. Wala yun. Wala po yun. Pero may mga representative from the different countries na dumating na in a layman's term, pwede rin silang matawag na delegate or representative. Yun ang tawag. Pero hindi yung formal na sinasabi natin na kagaya ng ginagawa natin ba ngayon na in every 250 dapat may ganito na isang delegate entitled. Hindi ganon. Nangyari lang doon yung ganon sa atin ngayon, no? Kaya tawag natin na formal na delegation session. Kaya dito sabi, on November 18, 1921, through an act of the mercy of the Lord, we were able to meet in Warburg as brothers from different countries upon an invitation from the brothers and sisters of the Reform movement in Germany. Yun lang po yung So, ibig sabihin po, yung sinabi mo kanina na walang delegates from the union, questionable yun. Dahil sa minutes po is merong mga unions na nagpadala po talaga may mga delegates galing doon. Kaya lang, wala po, hindi rin po natin masasabi na hindi sila nag-meeting bago pinadala yung mga delegates. Kasi delegates from the Union of Danube, German Union, so delegates din yun. So, ngayon, ang follow-up po na tanong po is, yung 1921, hindi po ba matawag yon na First General Conference Session? Ang tanong niya, yun bang nangyari doon sa 1921, hindi ba pwedeng matawag na First General Conference Session? Okay. Sa tingin ko, kung First General Conference Session, hindi matawag yun na First General Conference Session. Kakadahilanan na magiging dalawang First General Conference Session na. Kasi kung 19, First General Conference Session ng 1925, ayon dito,
ni Cholich. Pagkatapos, first General Conference pa rin dun, magiging dalawa na. Kaya nga, i-distinguish ko yung dalawa na while yung 1925, first General Conference session, ang tawag ko nga dun formal, is yung 1921, hindi yun Bluetooth na device first is ready General to pair. Conference session. Pero, sabi ko nga, kung sa normal lang na pag-uusap natin na meeting ba, iba latagay natin na meeting, kung i-consider natin yun, at doon natin i-date, sabihin natin na nauna ito, no? Nauna yun kaysa sa magiging second na yung 1925. Kung sa i-consider lang natin sa normal na pag-uusap na parang meeting. Pero kung General Conference session, ang 1925 talaga ang first. Hindi mo pwedeng tawagin yung 1921. Okay. Okay. Next question. Salamat po. Kung hindi po first ang 1925, ang hindi second, ang 1921 is hindi pa siya first. Bakit sa 1925 General Conference session, mayroong nabanggit doon sa resolution number 2 yata yan, na the reading of the previous General Conference session. Ibig sabihin, walang General Conference nung nakaraan ay sinabi dyan sa minutes mismo, mababasa po. No? Na binasa po ang report noong last General Conference session. Okay. Okay. Sagot, 3 minutes. Okay. Parang nabanggit ko kanina, na-clarify ko yung kanina. Ngayon, totoo, the point number 2, totoo yung sinabi niya, no? Report ng 1925. Then, the report of the last session of the General Conference, blank, was read by Brother Spunk Noble. Okay. Ngayon, ito po, hindi rin ito tumutukoy sa 1951. Sa 1951. Hindi talaga. Itong yung previous, sabi niya dito na last session of the General Conference, hindi ito tumutukoy sa event ng 1921. Okay. Ang nagmi-meeting dito na tinutukoy niya ay yung meeting ng International Council na tinawag din na General Conference. So hindi ba yung parang session na katulad ng every 2 years na session, hindi. At ayon sa paliwanag ni Cholich dito sa kanyang aklat, ito ay ginagawa nila yon every year. So, yung yung International Council noong 1921 na na-elect, every year nagmi-meeting yan sila. Yun ang tinutukoy dito na session of the General Conference. So, noong 1924, meron din silang meeting. So yun yung binasa nila na report. Kasi kung babasahin mo dito sa report ng treasurer, 'di ba? Sabi dito, the first thing was the reading of the cash report of the last year of June 1, 1924. So hindi yung 1921 na report, ng 1924 report ang nila doon. Kasi dito sa Treasurer's Report, 1924 to 1925. So, natural, kung yun ang administrative period, pati yung spiritual report dito sa point 2, ganun din, 1924 to 1925. Yun din ang coverage. So, hindi tayo magbabackward doon sa 1921 kasi malayo na. Kaya hindi pwedeng matawag yun na yun yung tinutumbok dito noong 1921. Kundi, merong meeting sila every year since 1921, 22, 23, 24. So yung last na yun, yung previous na inireport nila was yung 1924 meeting nila na ang tawag din nila ay session of the General Conference. Kasi yung International Committee, ang other term doon ay General Conference. Salamat po. Next question. Okay. Another question ko po is, kung nag-approve sila ng pangalan na ISDAR noong 1925, ibig sabihin, yun na yung official na pangalan na kanilang na-approve, di ba? Okay. Ngayon, ang tanong ko po, meron po ba kayong ebidensya
na after 1925, dahil nag-approve ng mga delegates, ibig sabihin, matibay yun. Dapat lahat ng mga union susunod doon. Meron po ba kahit 2 documents lang po ng registration na nakapangalan po sa pangalang ISDAR? 3 minutes. Start. Documents po ang hahanapin ko. Thank you. Sana. Thank you. Doon sa tanong. Naka-premise po kasi yung tanong ni Brother Nestor na doon sa meron daw ma-produce na document na merong nagpa-register sa ganun na pangalan. Pa-register sa ganun na pangalan na ISDAR. Kasi naka-premise siya doon sa idea na dahil General Conference ay ISDAR, dapat yung mga unions ISDAR din ang kanilang ipa-register. Eh, hindi po kasi tama yung premise, brother. Hindi ako agree doon sa premise. Bakit? Although sa ngayon, noong 1949 registration, naka-specify po doon sa sa bylaws mismo, sa Article of Incorporation, na yung mga affiliated organization, dapat isunod nila yung pangalan nila doon. Kung magpa-register sila, isunod nila doon sa ISDAR. Pero, noong 1925, nung na-approve yun, wala namang mandate kasi na decision na pag magpa-register na yung mga iba, mga unions, dapat iparehas nila doon sa ISDAR. Bakit? Kasi in the first place, nauna nga yung mga union na na-register. Bago na-organize at na-register, bago na-register, na-organize yung ISDAR. Ngayon, tapos, hindi pa register. Tapos, wala pa silang tinatawag na bylaws na susundan. So, paano ngayon ma-implement na isunod ng mga union? Halimbawa, yung 4 na union na yun, na magpa-register sila kasi 4 pa lang naman. Eh, wala pa namang yun eh. Bylaws. Walang bylaws na mag-uutos. Wala ding decision sa delegation na gano'n nila. 67. So, it should be letter na. So, in that case, hindi talaga possible yung sinasabi mo. Baka merong nagpa-register ng gano'n as proof na to prove na official. Ibig sabihin, kahit wala yon, official pa rin basta pinag-agreean ng body. At dahil pinag-agreean ng body noong 1925, kaya official pa rin yun. Kahit walang union na nagpa-register sa gano'n na pangalan. Okay. Next question. So, ibig sabihin po, yung decision ng mga delegates, mahina yun, walang bisa po sa lahat ng kanyang kasasakupan. Ngayon, ang pangalawa na tanong ko po, huwag niya akong kailangan kasi. Karapatan ko yun. Hindi, akala ko nagtatanong kasi yun eh. Tanong, Okay. Okay. tanong, question mark yun. Tanong po. Okay. So, sabi mo, nag-approve sila ng pangalan noong 1925. Bakit po ba? Before sa 1925, Brother Peter, wala silang official na pangalan na ginagamit sa Reform Movement para mag-approve sila ng kanilang pangalan talaga noong 1925. Okay. Wala sa official na pangalan. I mean, na ginagamit na talaga before pa sa 1925, ginagamit na sa lahat ng kanilang mga documents, backward, wala pa silang ginagamit na pangalan, kaya kailangan silang mag-approve ng bagong pangalan. Okay. Yan, sino po natanong sa inyo? Okay. 3 minutes. Before 1925, hindi ba sila gumagamit ba sila ng official na pangalan? Okay. Sa union level ay meron ng official na pangalan ang German Union dahil registered nga sila. Okay? Sa ibang mga unions ay wala akong hawak na registered na name nila at that time. No? Ngayon, masasabi ko na wala pang official na pangalan na ginamit nila, official in the sense na it's approved by the delegation. Wala pang ganun.
Kasi 1925 nga yung first na na organization ng General Conference. Okay, noong 1921, nung nag-meeting sila, ang ginamit lang nilang pangalan doon, ka-heading is Reform Movement. Hindi naman ISDARM, hindi naman IMS. Pero, tandaan natin na at that time, before 1925, gumagamit sila ng iba't ibang pangalan. Yung walang identification kung union or kaya General Conference. Gumamit sila ng ibang pangalan. Meron tayong book dito na ito. Ito na written 1925, History of the Reform Movement. Ngayon, dito, gumamit sila sa pangalan na ISDARM, no? Therefore, be it resolved that in the Seventh-day Adventist Reform Movement, there is neither color, caste, creed, nor nationality, but we are all brethren in Christ Jesus, and that there are no colors or white churches in the movement of the remnant. Okay. So, anong tinawag nila na remnant dito? Movement of the remnant? Seventh-day Adventist Reform Movement. Pero hindi ko pa masasabi na ito ay official 46. dahil hindi ko alam kung ito ba ay merong body kasi maging official if it is approved by an official body. Ganon yun eh. Ito, hindi ko naman sure. Pero kung it was approved, pwede ko masabi na official ito. 26. Pero ginamit nila talaga itong pangalan, Seventh-day Adventist Reform Movement. Dito sa hindi ko lang masasabi nga na ito ay official because I don't know kung there was an official body that approved this. Okay. Next. Dito po sa Time. Okay. Okay. Yung pong binabasa niya po, Brother Peter, na documents sa atin. Saan po yan na libro, na minutes of the meeting of the General Conference mababasa ang ilang resolution? Okay. 3 minutes. Go. Okay. Thank you very much sa tanong. Hindi po ito sa minutes ko binasa. Kasi ito po ay pero ang nag-publish dito, saan ko binasa? Ito, History of the SDA Reform Movement, published by International Missionary Society, SDA Reform Movement, Box 4238, Tacoma Park, Washington, D.C. Itong SDA, International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement, ito yung American Union. Okay, kung babasahin niyo dito sa record, no? Yung IMS sa American Union, hindi pa sila sa Denver. Later ng yung office sa Denver. Doon muna sila sa ibang lugar. Okay. Kaya hindi ito covered ng GC resolution. Kasi itong na ito, yan pa rin eh. Yan silang nag-publish. So, namin ko lang ito as a proof na yung mga reformers noon, before 1925, gumamit na sila sa pangalan na Islam. Pero hindi lang yun ang ginamit nila na pangalan. Kung babasahin mo pa dito, meron pa silang ibang ginamit na pangalan na IMS, tapos standing on the old platform of 1844, walang union, walang GC, ganun yun. So, ibig kong sabihin, hindi sila consistent doon sa pangalan na ginagamit niya. Kung minsan ginamit nila IMS of Islam. Walang standing on the old platform of 1844. Kung minsan IMS of Islam na may standing on the old platform of 1844. Kung minsan Seventh-day Adventist Reform Movement ang ginamit. Dito mismo sa publication, meron akong na-discover na 4 na pangalan na ginamit nila, variations ng pangalan. 2 is related sa ISDARM, 2 related sa IMS. Kaya, ang conclusion ko dito, batay dito sa dokumento, at that time, before they were formally organized, hindi pa sila sure, wala pa silang pinag-agreehan na single name for their denominational name na official because they were not yet organized as a worldwide
church organization on the General Conference level. Kaya nga, sabi dito, ang first na organization ng worldwide church na sa General Conference session is 1925. 10 seconds. Okay, next question. So maraming salamat, Brother Peter. Sabi mo, pag hindi na-approve sa loob ng church o masabi natin official, ibig sabihin ma-approve na yun sa body. Tama ko ba? So, ngayon, sahin ko na lang kasi sayang ng 3 minutes. Sorry. Tandaan nyo lang yung Sinabi mo, first na tanong na. sinabi mong official pag na-approve na. Ang tanong ko, yung pangalan na ginamit ng 1949, na-approve na ba yun sa body? Sa delegate sensation? Kasi walang authority ang sinumang committee na mag-revise sa Constitution and bylaws. Mayroon tayong mababasa niyan. At sa baba po ng na-revise sa Constitution, magawa lang po yung amendment in the delegates in session. Ngayon ang tanong ko po, yung pangalan na approve noong 1949 na pinaregister ni Nicolisi, approve na po ba yun sa General Conference? And show me the record kung na-approve na po. Para sabihin natin, official na yung registration sa 1949. So, yun yung second question mo. Okay, 3 minutes. I-clarify yung first question. Okay. Ipa-clarify yung unang tanong, Pastor Nestor. Yung unang tanong po ba ay yung Kayo ang mag-clarify, narinig nyo yung Kayo ang clarify na po. yung sa unang tanong sa clarification yun na yes or no ba yun tungkol sa brother yung kasama ko? Nakuha nyo ba? Kasi Sige. nakaano sa dito. Sana hindi ako sa tanong ni Pastor Nestor kung yun ay na-approve ng bodies. Yun ang tanong. Okay. Ang pangalan, no? Para masabing official na. Okay. And show me the resolution. So, clarify ko. Amin po dito. Pagka i-clarify ko lang kasi medyo may misunderstanding na nakita ko. Yung sinabi ko na magiging official na pangalan if it is approved by an official body. Hindi lahat ng body. Meron namang body, kung may body na nag-approve, kung hindi naman official, hindi pa rin yan magiging official na. Kasi ayon doon sa definition ng official is if it is decided by an official body. Okay. So, hindi lahat ng body ay official. So, hindi lahat ng decision ng body ay official na. Okay. Depende kung yung body na yun na nag-decide is an official. Halimbawa, yung General Conference session, they are official delegates talaga. So, yung decision nila is official decision yon. Kung nag-agree sila sa isang pangalan, then that is the official name kasi it was decided by an official body. Okay, yun po yung point ko doon. Na gusto kong i-clarify. Hindi po lahat ng body. Ngayon, doon sa tanong mo naman sa 1949, meron bang official body na o body na nag-decide doon sa pangalan? Ang sagot ko ay meron. 1925, official yung body na yun na nag-approve sa name na ISDARM. So, dahil already na-approve na yun by an official body, sa official na name na yun. And kung pinaregister na nila yun, it's already an official. Kasi yun official yung nag-decide. So, hindi naman pagkalipas ng ilang panahon ay na yun, yung decision na yun ay parang ma-invalid na para magkaroon ng another decision na naman ng official body. No need na yun because those bodies, the body that decided it already in 1925 is already official. At yun ang ginamit nila na official since that time sa minutes at saka sa mga publications. Kaya official na yun na names na kinere nila. As far as internal the church inside is concerned, where yung sa legal, which is different case sa legal. Kasi sa legal naman, kung ano yung na-register doon, yun yung legal. Pero yung dito sa loob, kung ano yung inagreean ng General Conference, yun ang official.
Okay, next. Okay, Brother Peter, hindi po ako nagtatanong doon sa approval na sinasabi mo sa 1925. Maliwanag po yung tanong ko, yung na-revise na Constitution and Bylaws na ISDAR ng 1949. Show me the record na na-approve yung registration with the new name sa registration na ISDAR. Show us the approval of the General Conference. Okay. Okay, para sabihin natin official registration with the name na ISDAR. Okay. 3 minutes. Meron po bang minutes? So, yung clarify mo kasi kanina, paliwanag ko lang. Yung sa first na question mo kasi, hindi, ang tawag doon, hindi mo tinumbok kung Hindi, sinabi ko na yan. Constitutional bylaws. O nga, yung name, ang pangalan kasi na na-register ang sinasabi mo. Yung pangalan na ISDAR na na-register noong 1949, meron bang official na body na nag-approve doon? O kaya, sa pangalan na yon, ha? Kaya ang sagot ko sa iyo, meron. Yung body noong 1925, yun yung nag-approve. Doon sa name, sa name. Yung name yung pag-uusapan. Hindi yung registration kasi yung ng 1929, wala naman decision na ang body na iparegister sa 1929. Wala namang decision na ganon. Pero pangalan kasi yung tinatanong mo, brother. Kaya sinagot kita ayon doon sa tanong mo na merong official body na nag-approve doon sa pangalan na ISDAR, which is the delegation session noong 1925. Okay. So, kung doon sa Sinagot yung 1949 registration list lang. Second lang. yun ang second na follow-up. Yun na po. Yung sa tanong niya Inulit mo ngayon. lang yung kanina. Okay. So, pagdating naman po doon sa sa 1949 na decision to register is na I think nabanggit ko kanina na hindi word for word na sabi na ipapa-register. Pero pinaliwanag kong na doon sa kanilang mandato, yung empowerment sa kanila to establish the General Conference in the United States is legally established doon, is nakasama na yun yung idea na iparegister. At ang basis ko naman doon kasama doon dahil yun yung naintindihan nitong mga officers na na-empower. Kaya nga, pina-register nila based doon sa kanilang empowerment. Although doon sa empowerment nila, revise the Constitution, tapos i-establish yung General Conference doon, wala yung mga specific na ibang mga specified doon na task, pero included na yung idea doon. Okay. Yun ang sinasabi ko na iparegister nila doon. So, ngayon, yung registration ba ay na-approve? Yung registration ba ay approve? Time. Sige, follow up na ngayon. Approve yung remaining time para pagtanong. Okay, 28 minutes and 30 seconds po ang natira dito sa tanungan. Pagbigyan ko rin sila. Tapos ito. Mag-deliver naman ako. Sister Ana, next na Kung may tanong po siya. next na priority na magtatanong daw. Huwag kami magtanong. Huwag ka makakasang. Wala ka ng timon. Ito. Pagkat mo na yung doon. Nakakat na. Meron pa ba? 28 minutes and 36 seconds. 10 minutes. Oras na kaya? 28 minutes and 36 seconds. Di ba may, ilang oras pa ang tanungan? Anong oras? Oras ha? 30 minutes naman siya. Kaya, Ilang minutes na tayo? 28 and 36. Hindi pa rin naintindihan. 28 minutes and 36 seconds na pong natira dito sa sa time na ninyong pagtatanong. Ilang oras? 28 minutes and 36 seconds. So,
1 hour po ang buo Oo. na allotted time for tanungan. Tapos, anybody will ask question. Hmm. Pero ang priority, yung speaker, Sige, sir. tapos si Sister Sister Anda, and then the rest. The others. Okay. Yung question ko po tungkol dun sa dispute. Ito ba nabanggit niyo po kanina na baga parang ang lumalabas ay walang ano talaga na lumalabas na sino yung tama dun sa dalawa. Especially in 1951. Kasi nga dun sa word na dispute or conflicto. So ngayon, banggit niya din na yung newspaper, parang naging basehan. Pero alam naman po natin na merong minutes. So, di po ba, may minutes na natala. So, yung minutes na yun so yung separation pa yung nangyari sa 20 po, di ba? May 20. So, at dahil po nangyari yung separation ng May 20, so yung dispute na yun, so kasi parang kung sa inyo po, di ba, ay parang ang lumabas, walang tama, walang mali. So lahat nag-claim na parehas na tama. Pero dito po sa minutes, so tanong ko po, bakit nang maghiwalay po ay, kumbaga, bakit nagpatuloy pa rin yung kung walang po dun ba sa pagtatalo, bakit nagpatuloy pa rin po yung lumabas dun sa meeting talaga na nangyari. Okay. So, sabihin din ako dito kasi nga yung issue na sa pagtakad. So, para po ma-clear sa akin yung dispute na yan. Hindi po ako dun sa dispute na walang balik. Okay. 3 minutes start. Okay, thank you very much sa tanong, Sister. Medyo sinamarize kasi natin yun. Yung hindi lang yung 1921 kasi yung issue doon. Yung event ng May 20 hanggang doon sa 24. Yun kasi ang coverage dito ng sinabi nila. So, since May 20, nagkaroon daw ng dispute dito sa dalawa. At ayon sa minutes, kaya may dispute kasi nung nagkaroon ng separation, yung separation po na tinutukoy natin dito is yung 11 delegates is umalis doon sa session hall, meeting room, tapos doon na sila sa labas. Yun namang 14 na iwan dito. Ngayon, sa loob ng session hall. Tapos, ang nangyari dito is etong nasa loob ng session, ipinagpatuloy silang nag-meeting ng independent meeting na wala yung 11. Hindi nila tinawag. So, itinuloy lang nila dahil umalis. Itinuloy nila. So, sila lang. And then, later on, ito namang nasa labas, nagkini-negotiate dito para magbalik, para magkaroon sila ng unified session. Okay. At basahin yung declaration na hindi nabasa ng 20. Pero hindi nagkaigi yung kanilang negotiation hanggat dumating sila sa May 22 na nung gusto na ng 11 delegates na bumalik doon sa session hall para magsama na sila at talagang isettle yung dispute, ang isinalubong naman sa kanila ay yung disfellowshipment letter nila kay Nicolisi at saka Stewart at saka Labrit, tapos yung disiplina ng 8. Letter ang natanggap nila. Tapos umalis sila doon sa session hall, pumunta doon sa Utrecht, Holland. Tapos kinabukasan, 23, nag-elect na sila doon ng GC officers, President si Cosel. Ngayon, ang nag-meeting na dito sa original na venue, yung 11 ang nagpatuloy dito. At noong May 24, nag-elect sila ng GC officers. Okay, yun yung sinamarize doon sa dispute na nagiging dispute yun, yung pagkakaroon ng dalawang set of officers kasi yung si Cosel,
elected by the 14 delegates, hindi doon sa venue, kundi doon sa Utrecht, Holland, ibang lugar, private house. Ito na mga 11, nag-elect sila ng officers, si Nicolas yung in-elect na president, doon sa original na venue kasi bumalik na sila doon. Ngayon, hindi naman na nagkabalikan, natapos yung meeting dito. Time po. Ay, follow up po doon. Okay. Kasi, di po ba, meron pong minutes. Ang gusto ko pong merong minutes nangyari. Okay. So, kung babasahin ko yung SDAR minutes, naghiwalay dun sa May 20. Okay. So, ang tanong ko po, gaano po kayo ang tawag dito? By word na yan, ang pwede kong yan. Kasigurado na ang SDAR minutes, kung yan ang pagbabasehan, ay talagang legit. So, kasi naghiwalay po, di ba? At alam natin na may dalawang meeting. Naiwan yung 14. So, nagpatuloy sila ng meeting at meron ding minutes. Gaano po kayo kasigurado na kung ang gagamitin ay ang SDAR minutes, ay walang discrepancy sa history ng separation? Okay, thank you. 3 minutes start. Okay. So, okay. So, gaano kasigurado na yung nasa minutes ng hawak namin ay totoo yung Kasi may nangyayari. dispute ba? So, kung anong pag-uusapan saan babasehan, ay Okay, post time. I-post ko po yung time kasi clarify siya. Wala namang oras na nasasayang. Sige po, ano po yung clarify? Wala pong time na nababawas. Hindi. Pinost ko po kasi nag-clarify po kayo. Sige po. So, siya na po, hindi talaga ako sa ganitong setting. Kaya kahit ayaw ko din talagang magsalita. document yung kanala po. Sige. It's my first time to be considered. Post mo yung time. Para makahinga. Ang minutes po na natitira dito sa pagtatanong, 22 minutes and 23 seconds. 22 minutes and 23 seconds. At sa pagsasagot ni Brother Peter, may 2 minutes pa po and 38 seconds. Ito. Okay. Okay. Gusto ba ito kayong time? Time start now. Okay. Okay. So, ang tanong ni Sister, correct me if I'm wrong, is gaano ka-sure na yung nasa minutes ng Islam ay totoo yung nakalagay doon. Okay. Unang-una is masasabi ko na totoo yung nangyari doon dahil yung si Stewart, kaya yung official na session secretary na napili. At so, yung kanyang minutes, yun yung official na minutes. Although, hindi natin masasabi na lahat ng kumpleto yung sinabi niya doon sa minutes. Kasi alam natin na nature ng minutes, hindi lahat talaga ng nangyayari doon ay naisusulat sa minutes. Nasubok ko na yun na nagiging secretary sa session, hindi talaga maisulat yung lahat ng mga discussion. Nevertheless, si Stewart, merong dalawang sinulat. Yung isa, yung short o brief, pinaka-brief na minutes, at saka yung pangalawa, yung shorter version na written in steno, shorthand ang tawag doon. So, meron tayong tinatawag na shorthand report, binigyan kita ng copy, shorthand notes, tapos yung brief na report. So, dalawa yun. Ngayon, it is assumed na sa secretary, kung ano yung sinusulat niya,
kung alam niya yung kanyang tungkulin, hindi siya dapat magsulat ng hindi totoong nangyari. Kung ano lang yung nangyari, yun lang ang isusulat niya. Yun ang trabaho ng secretary. So, based on that one, i-assume natin na totoo yun dahil siya talaga yung official na secretary. At saka, yung responsibility niya as secretary is isulat lamang yung totoong nangyari. Okay. Ngayon, kung kulang man, meron man siyang hindi isinulat, ay kakulangan niya yon. Pero yung sinulat niya must be the truth. Okay. Ngayon, may endorsement tayo na kung gusto natin daw na malaman yung totoong nangyari sa 1951, doon tayo tumingin sa sinulat ni Stewart. Yan ay endorsement ng former GC President ng IMS, si Del Suarez. Kung gusto niyong mabasa, pwede niyong mabasa yung document. Basta may endorsement. Okay. Question. Okay. Maraming salamat po. At magandang hapon, Brother Peter. At ako po ay magtatanong. Tungkol po sa sinabi mo na gumamit ang abogado ng affidavit ng 1952 upang kikilalanin kung sino ang president or legal president ng organization. Gumamit ng Yung affidavit ng abogado ginamit ng na i-present mo kanina sa 1952 na nagkaroon ng dispute sa May 20. Yan ang ginamit ng abogado sa 1952 na nagkaroon ng dispute sa 1920. May 20, 1951. Yeah, May 20, 1951. Oo. Yung sa korte. Naalala mo po yun? Oh, ang naalala ko, sabi ko, ay, pero guys, Yun. Teka lang. Meron pa tayong 18 minutes. Ganito na lang. Please, magbigay na lang ng tanong kasi meron pa po kayong 1 minuto at 5 segundo sa tanong nyo po, sa premise nyo sa nagpagtatanong. Para yung ating time, kasi dito 3 yung nasa harap natin. Minsan di ko mahabol yung yung inyong tanong kasi mahaba nga. Pero sige po, sa tanong po doon, para hindi maiwasan po yung na magtanong din siya, mag-clarify. Kung mag-clarify kayong dalawang magbalikan na. Saglit. Mahaba. Sige. Meron akong 2 minutes na pagtatanong. Oo. Huwag niyang kakalimutan yun. Oo. Kaya nagbigay ako ng premise bago ako mag-iwan ng tanong. Okay, sige. Okay. Elisyo, Okay. 18 minutes. Okay. So, maraming salamat. Ginamit mo yung 2 minutes, magsisimula na ba? Ito na. Okay. Sinabi mo kanina na ginamit ng abogado yung affidavit na nagkaroon ng dispute sa May 20, 1951. Kung sino ang kikilalanin na presidente, legal na president ng STAR. Ngayon, ang tanong ko, saan ba sa minutes ng 1950 and May 20 na nagkaroon ng dispute kung sino ang kikilalanin presidente? Okay, 3 minutes. Start. okay, sir, thank you very much po doon sa yung tanong, brother. Unang-una, hindi ko po sinabi na gumamit ng abogado ng affidavit. In the first place, hindi po affidavit yung binasa ko. Hindi ko sinabi na affidavit ito. Ito ay agreement between 7 people na pumirma. Hindi rin ako nagbanggit sa abogado. Hindi ko pa nga nabanggit yung korte. Hindi ko pa nga doon. Ito ay binanggit ko na ito ay agreement ng both parties, disputing parties, sila yung nag-agree sa harapan ng abogado. Yun. Sa harapan ng abogado. Pero hindi yung ang talagang gumawa nito, itong disputing party. Kasi sila yung nag-agree. So, kung meron mang sumulat doon, kung meron mang secretary na nag-formulate dito, is hindi yung secretary pa rin ang responsible dito, kundi yung mga pumirma. Okay, yung pumirma. Kung ano kasi yung sinulat dito, yung galing na agreement nitong Sinacosel group at saka Nicolisi group. Okay. So, yun, sila ang nag-agree. Dito, sila ang nagsabi na merong dispute na nangyari since May 20. Ngayon, ang tanong mo na sunod, saan ba sa minutes na sinabi na may dispute na ganun na
nangyari. Kung doon sa minutes, aywan ko sa iyo kung meron kang mababasa, pero sa akin wala akong nabasa na merong minutes. At wala din akong sinabi na nasa minutes, na sinasabi sa minutes na may dispute. Sila yung nagsabi na merong dispute since May 20. At yung dispute is, alin dito sa dalawa, disputing parties, ang duly elected, qualified, and acting officers of said corporation. Anong corporation niya? Seventh-day Adventist Reform Movement. Okay. Okay. Okay, sabi mo wala lang nakasulat na dispute. Oo. So ngayon, ano pala? So sa 1951, ano pala ang dahilan ng dispute nila? Kasi hindi man pinag-usapan doon, sabi mo na kung sinong kikilalaning presidente. So ngayon, ang tanong ko, ano ba ang dahilan ng dispute noong May 20, 1951 na nagkaroon ng dispute? Anong dahilan ng dispute noong May 20, 1951? Okay, 3 minutes. Okay. Unang-una, yung premise mo na so wala palang dispute. Hindi po galing sa akin nun. Wala akong sinabi na walang dispute. Ang sinasabi ko, ayon dito, ay merong dispute ayon sa kanila. May dispute. So, mag-premise ka ng tanong na, so wala palang dispute. Eh, mali na yung premise mo. Kasi, wala naman kung sinabi na walang dispute. Sabi ko nga may dispute. Sinong nagsabi na may dispute? Sina Apostle Nicolas at mga kasama nila. Ayun. Kaya, kung mali yung premise mo, so i-revise mo yung sunod na tanong mo para masagot kita ng tama. Okay. Okay. Next question. Okay. Ano? Hindi ko sinabi, Brother Peter, na walang dispute. Ang sinabi ko, wala palang dispute tungkol sa kung sinong kikilalaning presidente. Yan ang tanong ko. Hindi mo lang nakuha. So ngayon, ulitin ko lang ang tanong, Brother Peter. Sinabi mo na wala palang dispute tungkol sa kung sinong kikilalanin na presidente noong May 20, 1951. So ang tanong ko, ano pala ang dispute? Ano pala ang dahilan ng dispute noong May 20, 1951? Okay. Sagutin ko ulit. Yung premise mo, nasabi mo na sinabi ko, wala akong sinabi na ganyan na wala palang dispute tungkol sa officers, kung sinang officers. Kasi ang sinabi ko nga, ayon sa kanila, may dispute kung sino sa kanila ang kikilalanin na acting. Ang sabi dito duly elected, qualified, and acting officers of said corporation. Kung may dispute, pero huwag mong ulit-ulitin na sinabi ko na wala palang dispute. Kasi wala naman akong sinabing ganun. Okay, next question. Brother Peter, ang tinatanong ko sa minutes ng May 20, 1951, ano ba talaga ang dahilan ng dispute? Kasi sinabi mo na wala palang dispute tungkol sa kikilalaning presidente sa May 20, 1951. So, balik kita doon sa May 20, 1951. Ano pala ang dispute nila noong May 20, 1951? Okay. Start. Ayon sa minutes. Start. Tagot, go. Thank you. Sa clarification. So, doon ka pala nagbase doon sa comment ko doon sa minutes. Ang comment ko, walang nakasulat doon na sa minutes na may dispute. O na word for word, walang ganun na nakasulat. Pero, totoo na may dispute kung basahin natin. At ayon dito sa kanila, ang dispute is kung sino ang kikilalanin na duly elected, qualified, and acting officers of said corporation na in-identify nila yung corporation na Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference a corporation. Okay, so meron. Ang tanong mo ngayon is, ano ang dahilan ng dispute? Okay. Ano ang dahilan ng dispute? Marami pong dahilan. Unang-una, yung dispute noong 1920. Magbigay ako ng isa. Basahin ko doon sa
sa minutes, ayon sa minutes, sa May 20, merong motion, isa na ito, merong motion ng delegation na basahin yung declaration. Pero, sabi doon, it was carried, but it was overruled by the chairman. Yun ang isang nagiging dispute doon. Overruled by the chairman. Siyempre, hindi sang-ayon yung iba kasi i-overrule ng chairman yung decision yung motion na already carried. Carried means approved by the delegation. So, nagiging isa na point ng dispute. Pero hindi yun yung binabanggit nila doon sa pinirmahan nila na dispute. Kasi yung dispute nila din doon is na binanggit is kung alin ang duly elected, qualified, and acting officers ng SDAM Corporation. Yun ang binanggit nila na dispute. Ngayon, dumating sila sa ganun na pangyayari na nagkaroon ng dalawang officers because of the succession of events. Marami kasing pangyayari previous to that. Since May 20, doon nagsimula yon May 20. May mga nangyari. Isang pangyayari, binanggit ko na yon. Pero doon, mayroon pang nangyari na ibang mga tinatawag na irregularities. Ngayon, because of those continual irregularities. Time. Okay. So, malinaw po na sinabi, Brother Peter, na maraming dahilan sa dispute. At ang una niya binanggit ay tungkol sa kung sinong kikilala ng presidente. At isa pa doon ay yung tinatawag natin the concept declaration na hindi daw binasa at na-overrule. Ngayon, ang tanong ko, pang-ilan sa dahilan ng dispute ng minutes ng 1951 na pinag-uusapan nila o ang dahilan ng dispute ay yung kung sinong kikilala ng presidente. Kasi gusto nating malaman dito kung tama yung explanation na nagkaroon nga ng dispute yung 1951. At isa doon sa dispute ay yung kung sinong kikilalanin presidente at kung sino or yung temporary officers. At yung 20 declaration. Ngayon, pang-ilan sa dispute ng May 20 na pinag-uusapan nila kung sinong kikilalanin na presidente. Okay. Time start, 3 minutes. Pang-ilan Sa minutes. sa Minutes. Ng May 20. pang-ilan sa minutes? Ulitin ko po bang tanong? Sige, pakiulit. Okay, meron pa Pang-ilan? may tira pa man dito. Sige, maraming salamat po. Time. Malinaw po sa sinabi ni Brother Peter na may dispute nga at maraming dahilan ng dispute. Isa sa dispute doon ay kung sinong kikilalaning presidente. At isa pa doon sa maraming dahilan ng dispute ay kung yung tungkol sa 20 declaration na ayaw na payagang basahin. Ngayon, sa May 20, 1951, ang ilan sa mga dahilan ng dispute ayon sa minutes ng May 20, 1951 na isa nga ang dahilan sa dispute ay kung sinong kikilalaning presidente o yung temporary officers ayon sa binanggit mo. Okay. Time start. So, unang-una, i-affirm ko nga, sinabi ko totoo na may dispute na nangyari kung sino yung duly elected, qualified, and acting officers of the said corporation. At nagsimula daw ito ng May 20. Pero yung sinabi ko ay hindi ko sariling kuro-kuro, kundi binasa ko dito sa dokumento na pinirmahan ng 5 na mga leaders. Bilang na doon si Nicolas at saka si Joseph, mga kasama. Pagdating doon sa tanong mo, pang-ilan sa minutes, Ang ilang dahilan pang-ilan dahilan sa dispute sa dispute ayon sa minutes ayon sa minutes. ng May 20, 1951. Yung tanong na yon nakabase doon sa premise na parang merong listahan ng dahilan. May dahilan number 1, dahilan number 2, dahilan hanggang sa number 5 o ilan man. Kaya tinatanong mo sa akin na pang-ilan. Pero wala naman po akong alam na listahan ng mga
mga dahilan, kaya hindi ko masasagot kung pang-ilan. Kasi kung meron sanang listahan dito sa minutes na ito yung mga dahilan ng mga disputes, ay pwede kong ituro sa iyo, o ito number 3. Eh wala namang listahan doon sa minutes kung ilan yung mga ano yun eh, yung dahilan ng dispute. Kaya pasensya ka na, hindi kita masagot doon sa gusto mo talagang alamin na pang-ilan. Kasi wala akong nakikitang listahan doon sa minutes. Okay, next question. Okay. Hindi ko na lang 5 minutes and 49 seconds. 5 minutes. 5 minutes and 47 seconds. 5 minutes and 47 seconds. Yung 5 minutes, isang tanong na lang yan, isang sagot. Kasi 2 minutes yung question, 3 minutes yung sagot. Tanong ka. Oh, sa inyo po. Sa inyo. Kasi, kasi yung time dito, 5 minutes and 47 seconds. Extension mo. Gusto mong mag-extend ng extension. Sige, last na natin na Brad. Okay, sige. Last. Total, may 6 days, may 5 days pa naman natira. Ito yung tanong ko, Brad. Kasi may dispute. Nung nagkaroon ng dispute, anong outcome noon? Anong outcome ng dispute nila? Pareha sila tama o pareha sila mali? Yung dalawang groups ba? Nag-dispute ba ngayon? Anong outcome doon sa dalawa? Pareha sila tama o pareha sila mali? Okay. Start. Okay, sige. Sagot ko, unang-una, thank you very much sa tanong mo. Malinaw na sa tanong mo. Ano ang outcome dun sa dispute? Tapos sunod na tanong, parehas silang tama o parehas na mali? Ang sagot ko dyan, yung dispute ay hindi tungkol doon sa kung alin sa kanila ang tama o mali. Ang dispute ay kung sino doon sa standing na elected officers na inelect ng 14 na officers ng GC at saka yung officers na inelect ng 11 na officers ng GC, alin sa kanila ang duly elected, kilalanin na duly elected, qualified, and acting officers ng stand conferred. May question ko, Brad. Alin ang tama sa kanila? Humingi ako ng point of order sa moderator, sa peacekeeper. Kasi ang question ko, Brad, alin ang tama sa kanila dalawa? Kasi na-dispute baga. Yung grupo ba ni Kusil o yung grupo ni Nicolisi? Yun yung ibig sabihin ni Mr. Anda kanina na di lang masyado na ano ba. Kaya tinuloy ko yung tanong ko, tanong Mr. Anda, alin sa dalawa ang tama doon? Kasi nahati yun eh. Di ba? Presentation mo, group ni Kusil, sa isang isdang na ito, dalawa ang organized na may GC, may presidente. Group ni Kusil, group ni Nicolisi. Kaya ang question ko, alin sa dalawa ang tama? O sila ba dalawa tama o sila dalawa mali? Okay, kung baga po, bago magsagot si Brother Peter, ang inyong point of order po, yung clarification nyo, 1951 na may dispute, saan sa dalawang grupo, Nicolisi o Kusil, yung tama o mali? Oo. O pareha ba sila tama o pareha ba sila mali? Okay. So may 2 minutes pa po si Brother Peter dito and 7 seconds sa pagsagot and 4 minutes sa total 32 seconds. and 32 seconds na natira sa pagtatanong. Sige, Brad. Okay, start. So, salamat sa clarification, no? So, lininaw ko lang naman na yung dispute, hindi kung sino ang tama at sino ang mali. Pero hindi ibig sabihin din ko naintindihan yung punto mo. Kung gusto mong ngayon na tanungin, alin ang tama sa kanila o alin ang mali. Ngayon, sa nature ng dispute doon, sa naintindihan ko, sina Kusil, naniwala sila na sila yung tama. Yung grupo ni Kusil, sila yung tama. Yun namang sina Nicolisi, naniwala sila din na sila yung nasa tama. Parehong naniwala na sila yung tama. At pareho na sila ang gusto sa panig ni Kusil na siya sana ang ma-recognize na duly elected officer ng SDAR. Si Nicolisi din naman, ganun din ang kanyang hangarin. Kaya nga sila humantong doon sa korte. Sinong nagdala sa korte? Si Kusil. Kasi hindi nila ma-settle sa kanilang dalawa.
na-disputan. Kasi sa side ni Nicolisi, sila yung tamang officers na dapat nakilalanin. Sa panig ni Cosil, gusto nila na sila ang Ngayon, sino ang magsisettle kung sila lang ang mag-a-argue? Wala namang bumigay. Kaya dinala niya sa korte para ang purpose dito, ayon doon sa dokumento, para yung korte ang mag-adjudicate, siya ang mag-solve doon, mag-declare kung sino ang nasa tama na duly elected talagang kilalanin. Ang kaso, hindi nakapag-desisyon ng yung korte dahil doon sa araw na yun na desisyonan sana, withdraw na yung kaso. At ang agreement nila is, may time pa ba? Okay. At yung agreement nila doon is, ang mag-decide yung mga yung mga membro. Tapos, magtawag sila ng delegation session kasi yun ang way na Okay, time. Okay. Teka lang. Madam Eugene, happy po para dito sa timer. Ilang minuto na 2 minutes ang natira dito. Pwede bang Iwas lang yung pwede bang natin na last question and last answer. Okay, itong 2 minutes na natira dito para po sa akin po ay lang ito ibigay na lang ito para sa kanyang sagot. Yung 2 minutes na natira dito na isusunod. Mag-point of order na sana ako kanina. Sagot ni Brad Twitter. Kasi ang tanong ko, Brad, alin sa dalawa ang tama o mali? Or alin dito sa dalawa ang nagpananatiling iglesia ng Diyos at yung hindi na iglesia ng Diyos? Yun yung ibig kong sabihin sa tanong ko. Yung sagot ni Brad Twitter, medyo malayo sa tanong ko. Mag-point of order sana ako. Kaya, yung 2 minutes, gusto ko sana hingiin sa inyong mga timekeeper na ilaan dito sa last question ko kasi 2 minutes na natira. Okay. Kasi, kung papayag kayo na mag-last question ako, mag-last answer this for Peter. Kasi hindi mo naman na-clear out, Brad, kung kasi tanong ko, alin sa dalawa ang tama o iglesia ng nanatiling iglesia ng Panginoon? Kasi nahati na Point of order. Okay, pwedeng mag-comment din ako, no? Okay, sige. Mag-point of order lang po sana tayo kung mayroong rule na na-violate. Yan po ang purpose ng point of order. Ngayon, kung hindi kayo, halimbawa, may tanong kayo na hindi natumbok yung sagot, hindi po point of order yun. Excuse me, Brad. Yun nga sana ang ako kayo na sa mabalang nag-usap tayo. Kasi 3 minutes na sagot. Kapag hindi nag-akma sa tanong yung yun yung problema. Kaya nag-point of order ako. Baka naman ma-recognize kasi masyadong hahaba ang maubos ang oras na hindi nakuha ang punto sa question. Kasi mid-20, may separation na sa dalawa. Ito, may dispute na tinatawag. At dito, ang nanatiling iglesia ng Panginoon, tali dito ang wala na. Okay. Pero So, mag-comment ako dyan sa sinabi. Yan kasing origin ng tanong mo, hindi mo isinali yung tungkol sa tunay na iglesia. Kung alin, hindi mo binanggit yun . Alin ang tama dun sa dalawa? Hindi mo binanggit yun. Kaya, kung dinagdagan mo sana doon, alin ba dito sa kanila ang tunay na iglesia? Yun nga, medyo yun, matutumbok. Hindi mo man i-connect yung tanong mo doon. Unawaan mo na ang question ko. Pwede ko pagpatuloy yun, Brad? Ito na lang. Para masagot pa lang ni Brad Peter last. Teka lang po. Ganito na lang po para hindi tayo magtagal kasi mag-present po kayo, Pastor. May natira po ditong 2 minutes and 22 seconds. So, napag-usapan po namin na ganito na lang. I-refresh nyo po yung tanong nyo. I-refresh yung tanong nyo, yung talagang tanong para idagdag man para wala nang side comments na hindi pala nakuha kasi meron palang dinugtong. Ganun ba? Kasal kanina. Para itong 2 minutes and 22 seconds, kayo ba dito na lang itong nasagot? Sige. So, may last question ako, Brad. Kasi nakasagot naman si Brad Peter kanina ng 3 minutes. Okay po, ganun po yung amin. Okay, i-revise ko yung question para sa... I-rephrase mo yung question for the last question. Wala na kasi kapag time namin yan, focus na ito. 22 seconds. Okay, para yung 2 minutes and 22 seconds na natira, kaya madalita na po itong pagsasagot. Ito yung question ko, Brad. Kasi sa 1966, may mga dokumento dito sinasabi na mali ang ginawa ng 11 delegates. Tragic, unwarranted, and wrong ang separation.
at hindi ito ang tawag niyan, hindi severe difficulty but increase them, sabi doon. Kaya ang question ko, since meron ditong dispute, merong mali na ginawa, tragic, unwarranted, and wrong, at hindi nakapasitas difficulties but increase them, ang question ko, kasi may separation na eh, ano dito ang nanatiling bayan ng Diyos sa dalawa? Yung side ni Kunsil ba? O side ni Kulisi? O sila ba ay nanatili pa rin bayan ng Diyos? Kahit may dispute na at may gumawa nga ng mali? O nanatili pa rin sila dalawa? Okay. Tapos na tayo na, hindi na tunay na bayan ng Diyos. Okay, yun na po. Okay. Brother Peter, po. Pero parang ang ibig mong sabihin, hindi na yun tayo doon sa... Okay. Teka lang. Ang tanong nyo po na last is ganito, yung pagkaintindi ko sa summarize. Yung dispute na nangyari year 1951 sa kay Nicolisi, 11 delegates, and sa 14 delegates kay Cusel, yung gusto nyong itanong sa dalawang grupo na yun kung sino sa kanila ang tama, or kung parehas ba sila pa rin ng bayan ng Diyos, yung dalawang grupong na ito, kahit na mayroong dispute. Yun po yung kanyang tanong. Ano yung... Di ba? Yun. Kulang daw. Wala. Sa naintindihan ko doon sa tanong ni Brother Eugene, pinapakita niya na may nag-confess na mali May sila. nag-confess kasi dito. Ayun, maliwanag yung bukit niya. Ngayon, sa katanungan niya, aaminin ba natin na silang pareho tama o may silang dalawa mali? O sino ang tama doon? Bayan ng Diyos. May nang Diyos. Bayan ng Diyos. Sige. Okay, ito na po yung last. Time. Start. Okay. So, balik tayo doon sa pinagmulan ng usapan natin. Nagkaroon nga ng dispute. Okay? Ito clarify ko. Dito tayo nagkakaroon ng Yeah, okay. Ito, sa loob ng Reform Movement, 1951, nag-separate yung delegation into two parties, nag-elect yung 11 ng leaders, nag-elect yung 14 ng leaders, kaya nagkaroon ng dispute kung sino sa kanila ang tunay na kilalanin na leaders ng bayan ng Diyos. Okay. Sino sa kanila? Kasi yung pinag-uusapan natin originally, itong grupong dalawa na ito. Sino sa kanila ang nanatiling bayan ng Diyos? Sa panahon po na yun, noong 1952, noong pinirmahan nila, sila po ang bumubuo ng bayan ng Diyos. Sila kasama kasi member na nga sila. Ayon sa dokumentong pinirmahan nila, they are members of the Seventh-day Adventist Reform Movement, a corporation. So, eto naman yung Iglesia ng Panginoon na nagsimula 1914, kaya sila ay bayan ng Diyos parehas. Kasi member sila doon sa bayan ng Diyos na Iglesia Di ba? So, wala akong pipiliin kung alin dito sa kanila ang bayan ng Diyos at ano ang hindi. Kasi member silang parehas doon sa bayan ng Diyos. So, bayan sila ng Diyos. Regardless kung ano man ang pagkakamali. May kamali ito, pagkakamali. But the fact na they are both members of the ISDARM, bayan sila ng Diyos pareho. Sa kabila ng merong dispute sa kanila. Yun po ang katotohanan dyan. Sayang na iba, pasok na pero wala kayo. Ang iisipin mo, iba namang story yung sa ngayon kasi ito, dalawang grupo na ito tayo. Doon, hindi naman dalawang church organization. Di naman sila dalawang iglesia, kundi iisang iglesia sila. Kaya, dahan-dahan muna tayo. Dalawang perspective. Okay. Yun nga. May oras time. Sana wala na. Okay, 3 seconds, 2, 1, time na na.